Ating final dito sa Streamby. Kami ang makasama yung casters and malapit yung laban ngayon. Hindi pa naman laglag yung dalawang teams pero they are fighting for the spot. Kung mananalo dito sa dalawang to, secure na agad na pasok sa next stage. So it's gonna be Na'Vi and Heroic. Dito mga sera. Parehas parehas formidable team. Tama. Yeah. Formidable team ngayong tournament na to sa PGL Balica, especially Heroic. So far sila kasi yung mas nakakaskay, hindi naman yung Na'Vi, di ba? Na mas maganda yung nagiging galaw nila. Although kahapon na talungan moments, di ba? Na din talaga sila kahapon na parang napagod or hindi natin alam kung bakit ganun kahit lugi ng mga hero, no? Ano yun? Sa kanila yun. Kanila Ano yan, talaga. may mga ganoon naman kasi minsan talaga na parang magiging team call nyo na hindi, okay lang, farman muna natin, hindi naman tayo nagmamadali, mga ganong type of calls na farman lang natin, malakas tayong ganyan, ganito, next team pwede naman mananalo sa atin yan. Kaso, Malalaman natin, no? sumobra kahapon to the point na maski ako nabibisit na. Promise, 2-0 sana nila kahapon yun. Yes, malalaman na natin yan if natuto na nga ba tong Heroic. And as for Na'Vi din naman, similar nga sila, itong teams ito. Na'Vi, maganda rin naging run nung last tournament, di ba? Kinalaban yung Liquid, pero talo pa rin sila doon. So, expected naman natin dito na etong dalawang teams na to magpa-perform talaga. Stable or masasabi nating di masyado sila ganun ka kulelat, no? Pero kahapon yan talaga ng ulelat sa Team Spirit tong Heroic. So, first game nga tayo dito, guys. And, nakalusot agad ang Shadow Fiend. Madalas itong binaban. Hindi nila prinayo nila dito with the Phoenix. Wala, yun kasi nasa mga top, kasi natin, top heroes ngayon na ginagamit sa meta. Jakiro, Phoenix, Warlock, Mars. Surprisingly nga, yung SFA, nakakalabas-labas pa rin sa first pick, ganyan. Diba? Especially carry siya na most of the teams, binaban yan. Wala na si Scofield, boss. Matagal nang nawala si, dito sa Heroic. At, ayan, may mga nagtatanong na ang money hack. Tingin ko mga over 38. Mga ganon. Tingin ko naman sa tagal-tagal kong kinakasi Na'Vi, pwede naman yatang underan to. Under sa'yo ang Na'Vi? Kung ako lang naman. Kung ako lang naman. Tablado kasi itong team pera nyo naman yan Bahala kayo kung ano trip nyo sa buhay. Pag nakuha yung Mapo, yan, masasabi natin yung under. Okay lang naman, Mipo SF Hindi naman ganun ka-awkward nun. Greedy, pero super kasi sa ngayon, napapansin ko lang sa mga series ngayon, kahit nakikita mong greedy yung draft, hindi na siya yung sobrang nagmamatter unlike before. Ewan ko, napansin ko lang talaga na parang nawala bigla yung ganong parang ganong scenario. 'Di ba dati nga nung lumabas yung MK, wag kasi hindi pwede magkasama sa MK at si Mars o Timbers kasi kontrapelo o orb effect. Wala, hindi ko na masyadong napapansin yung mga ganun. Parang dahil nga kasi alam na ng mga teams kung ano yung gagawin nila, paano sila mag-execute ng skill. Sa Ayan, Team 5. ang daming sinasabi din dito na over. So, depende lang din sa inyo, So, okay naman tong dalawang teams ito. They just need to win the series para pasok na agad sa next stage. And live din po sa kabila, guys, ang OG versus OG pala yun. Hindi kita yung logo dito Team Tundra. Hindi kita dito yung logo. Second game na, kumama kaninang OG sa first game. Last series na yun, dalawa. Pangalawa Last pala. series. Okay. Mabilis naman nila. Nauna sila. Tagal-tagal dito. Alas game 3 at saka yung laban dito? Lahat game 3. Pero close fight. Malamit na 2-0. Pero hindi, mataas kasi chance na to. Game 3 Game dito? 3, mga 80% game 3 to. Oo. Lalo na pag nanalo pa Heroic ng game 1. And that's the Bane Elemental na pick ngayon. Bane Element talaga. Itong Heroic and Nyx Assassin. A very unique approach sa ngayon. Hindi mo makikita masyado si Nyx, especially sa mga ganitong heroes na like wala pa naman sobrang hard counter, 'di ba? Wala ka rin naman parang masyadong tinitignan pa na counter lang. Pero with
Tingnan natin, malay mo, di ba may plano sila, baka may kakombo pala. Pero as of now, ang hina ng support nila sa early. Hindi ito yung tipo ng support na gusto mong nagde-defend. Gusto mo sila yung nag-go. Oh, kinuha na agad ang Follow up kills. sila ng kills. I mean, ito naman yung kahinaan ng SF, di ba? Melee hero na basta mapipigilan siya O madikitan. hindi naman madigitan exactly, pero mapipigilan siya like, ayun, may mga basher build, di ba? And also for Navi, sila yung nagbi-mid na Kes na team. Ayun pa, si Nico. Gagamitin So, ba yan? hindi pa As to, mid? hindi pa to sure na carry. This tournament, medyo pangit niya lang yung standing niya sa carry side, di ba? More of maganda yung kanyang standing sa mid. So, hindi rin ako surprise if Navi gagawin yan. Since sila naman talagang gumagawa nito sa tournament na to. Tingin ko mag-game 3 tayo dito, boss, kung nagtatanong ka. High chance lang to, ha. Hindi naman kami all-time top. Wala namang sure lagi. High chance lang na mag-over 2.5 bombs tayo. Oh, sarap ng kape. Check nyo muna drafts bago kayo mag-decide lang under o over. Kasi minsan, boss, yung over-under, pag nag-drafting na, mawawala na eh. So, sa amin lang, sasabihin na namin bago pa mag-draft. Ganon ang chance. Kung ganon lang kadali talaga na, kasi minsan lang natin, siguro sa mga first 2 drafts, dyan mag-a-appear, tapos mawawala agad. Buti ka man, no? Buti ka man, hindi ako natulog. Kala ko talaga 1 AM pa. Oh, Hindi ko chinek yung schedule eh. alas 10. Chinek ko lang kanina kasi tinitignan ko kung anong series na ba. Tapos nagulat ako. 3 series lang. Sabi ko, uy, ako pala yan. Pipikit sana Rizzo muna ako. back, mga dito, Mike. So, They did get someone na walang gagawin yung dalawang support na Navi. Di ba? I mean, ano gagawin ng Nyx Assassin at Warlock? Sa laning, oo. Pero sa teamfight, wala masyado. Lalo na pag may team item na yung Bristleback. Kaya good na yan. Good na pick yan. At the same time, if ever na mag-carry cast din sila, kaya na lang bugbugin yan. Oo, ayan. Inaano ka lang na ano. Importante. Wag na. Dagi kasi yan, tol. Ayos lang yan. Hindi ayos yan. Nakaka-distract kasi. Hindi, nakikinig naman ako. Kaya ko naman mag-multitask. So, Shadow Shaman, dito, as of sinabi mo naman dito na hindi maa-address nila yung kakunatan ng Bristleback ng 2 supports na to, which is good. Dito na ano ng Heroic. So, kulang na lang sa side ng Heroic dito yung kanilang mid lane. Or, Pwede mag-carry, pwede mag-mid SF eh. yun din. Yun din yung inaano ko dito. Tylong. Depende yata sa katapat na mid. Dami namang hero si Tylong, no? Tsaka kung mid-guess, pag mid-guess, parang kaya kalabanan ng may grappling ko kasi yung guess. Kaya siyang laban. Lalo na pag Last ko wala nakita yung level Navi, 6. nanalo sila ng comeback. And there it is. It's gonna be mid-guess. Ngayon. Ayun na. Tingnan na lang. Kasi minsan, sugal eh. Kaya kasi talaga ng kasi yung mid-SF eh. Parang mga level 1, level 2, panalo SF. Pero pag level 3, parang pwede na pumalag yung guess. Lalo na level Nabi ako 6. dyan, game 1. Muna niya mag-level 6 yung SF. Ang dali pa tayo niyan sa Kez. Pero, doon na rin kasi pwede pumasok yung difference ng dalawang support. Grabe yung hold ng support ng Heroic. Grip tsaka Shackles. Final runs nga nila dito. That's Beastmaster Viper. Mga ano din ni Tylong. Pak. Wala na ang Pax. Sa kabila din. Ano pa bang notable heroes dito? Umipo. Kailangan mo talagang i-banshee sila. Matumipo talaga. Mukhang balak naman yatang i-mid talaga ng... I mean, basa rin ng Navi. Actually, 1-for-1 lang. Isang mid, isang carry na nila. Hindi rin sure yung Navi kung ano yung magiging position ng SF. Pag ganito, pwede naman sila mag-depend. Last pick naman sila eh. And last ban. Kung ikaw ang Heroic, wag mo nang ipa-offlane na ano ang Navi, Centaur, PMA. Mas gusto Yan, ko Centaur nga, yata binan nga dito. yung Centaur. Sakto nga, sakto. Mas gusto ko yata dito mag-mid SF. Depende na lang din sa pick ngayon ng Navi. Kaya nga yan. Depende. Magla-last pick naman yan ng offlane. Dota Mobile. Meron bang ganyan? Legit ba yan? Matagal na yung ganun, boss. Wala ko yan. Oo. Di ata kaya ng Dota, ng cellphone ng Dota. Pero mga nag-i-imitate, Mike. Inano ni Guso. Tinay. Oh, Meron. yung merong talaga.
Parang similar sa Dota chess yung minomobile niya na ano, na parang ML ang datingan. La! Ah? So that's Carry SF na lang siguro. Wag na mid. that's the Dawnbreaker na minsan ko lang makita at first time pa lang na pick sa tournament na to. 0-0 Oo, kasi ang stats. Hindi, parang nakalimutan siyang off-laner eh. 'Di ba? Actually, good. Kasi, problema mo sa Heroic, grabe yung hold nila eh. So, why not get someone na kaya mag-sustain? 'Di ba? I mean, double sustain sila. Shadow Word plus yung ulti ng Dawnbreaker, 'di ba? Okay ka lang din naman against sa carry SF kung carry man yan. Pero, nag-pudge. Wait. Si Got the Juice ginagamit tong carry, pero I Got the Juice tuloy, si Yuma ginagamit tong carry. Hindi ko lang alam si Tailong kung minimid niya ba to. That's mid bristleback dito, Mike. Ay, mid bristle. Oh, bago. Iba. Ang ginawa nila. Oh, Wait, yung mga things just got weird. Yes, it's gonna be so unpredictable with these two teams naman na meron talagang nilalabas na mga ganitong Oo. ano. Tapos ang kulit nung last pick nila, no? Hindi ito yung hero na parang may sobrang in-address. Maski sa leaning. I mean, kung ikaw CTA, parang hindi ka naman kakabahan kung katapat mo, patch lang. Diba? Actually, lamang ka pa nga dyan pag nauna ka ng level 6. So, tignan natin kung ano yung magiging galaw dito ng Heroic with a, para sa akin, weird draft o weird last pick yung ginawa nila. Pero yung mid naman nila tsaka yung carry, okay lang ako doon. Medyo na-weirdoan lang ako sa offlane, but I don't mean na pangit yun. Diba? Doon din sa side ng Navi, ang naging weird din is yung Dawnbreaker na hindi lumalabas sa ano natin sa tournament na to. First time natin makikita itong Dawnbreaker. Ayun Ayun kasi parang gets ko pa kasi gusto mo ng sustain pag nino-hold ka. Yan, grip. 'Di ba? Pag nag-grip kasi parang hindi ka totally hold. Full duration mo yung grip kasi ayun nga, yung ulti ng Dawnbreaker makaka-cancel lang din 'yan. Pero yung Pudge, siguro they're looking towards dun sa extra hold. Kahit na naka-BKB, parang hirap maglaro. Naging trademark din naman to ng Heroic yung Pudge. 'Di ba? Nung last TI, winark nila yun yung Pudge na pick. Etong Heroic. And they had a good run dito, mga surprise Pudge na pick. And I don't know if mag-work nga dito since last pick naman yun. So, game number 1 dito. Chat, saan ba kayo? Navi ba kayo or Heroic? Puro Navi pa lang ang nakikita ko. Wala pang nag-Heroic dito. Ito, alternate mag-game on isa match tapos nyan game 2 ba? Hindi. Ano po, double stream po kami. Sabay-sabay. Tingnan Sabay-sabaw po kami dito. Tingnan niyo lang yung Facebook. Tingnan ko May yan. picking May sa... double yan. Double stream. Okay. Ganda ng picking, oh. Tingnan ko rin. Sa kabila, live din po yung OG, guys, ha. Live yung OG versus Tundra. So, 1 win away for OG. And then, pag natalo ang Tundra, lag na. So, depende na lang kung sinong uuwi ngayong gabi. Kaya ba over map duration? Parang nagiging back and forth to eh. Sana mag 2-0. Ayun lang, no? Yun lang. Gusto ko lang parang gusto ko lang makaranas one time bago magtapos yung group stage ng 2-0. Isang 2-0 lang. Pick ko dito, ano ako, boss? Navi ako, boss. Navi ako. Gusto ko mag-heroic eh. Heroic pero, ba? draft ba? Nabi yung ano ko. Navi ako dito, boss. Navi ako. Medyo nasisilaw ako sa nasisilaw ako sa pick ng heroic eh. I was heartbroken a couple of times na kumbaga, masaya ako. Bristleback pick, ayos to, mid, ganito, binubusog bearing. Pero yun, ilang beses ko nakita na hindi gumana. Pero pag napagana naman to ng heroic, maging to. Masakit yung Yuri nila pag gumana. Maganda drop ng Nabi pero parang nabubulag lang talaga ako sa drop ng heroic. Parang feel ko may magic tong drop nila eh. Tingnan natin kung may magic talaga yung draft. Boss yan, pag sana tinatanong tapos na-spam, wag naman po sana i-mute. Na-mute kasi ako gabi sa spam ko, 2 beses na-mute. Ayun lang, boss. Pag makulit kasi, minsan, behave lang, no? Ganon yan. Tsaka hindi kami yan. Boss, F5K, heroic. Boss, ang lakas ng killing potential ng heroic. Sa F5 or F10. Ganon ang nakikita ko dito. Pero sa team fight sa last Navi, may mas edge nga sila. Oy, grabe, kita mo yung
Yung ginawa ni Nico. Loko. Pinahook niya yung bounty pero Kinuha niya rin. kinuha niya rin habang nakahook yung bounty. Solid nga to. Thompson, no? Nakita ko Trinay yun ko sa ano reels eh. ni Thompson. Trinay kong gawin yun, parang sabihin na out of 10 tries, parang apat na beses ko lang nagawa. Oo. Medyo mahirap, semi-mahirap. Kung lalo na kung di ka araw-araw nagdodota. Ang bilis din kasi nung ano, no? Kung araw-araw ko nagdodota, baka makakaya mo. Risky din talaga yung mga ganong moves, no? Props na naman kay Nico. So, eto yung matchup sa mid lane and I wonder ano ang build ng isang baby dito No. sa game. This time maganda pa rin yung Boots of Bearing kasi kung titignan mo yung drop ng Navi, wala sila masyadong stun. More of slow sila dito. So yeah, gamit yung Boots of Bearing mamaya. Pantakbo nyo at actually pang-chase din. Okay lang yan, ma-mute ka, at least hindi ka nagsuspoil yun. Automatic man talaga yan, idol. Yung mga ganon. So, Whisper nga dito, Mike na Podge. Ayan yung nanalo. Tingin ko kasi may magic yung drop ng Heroic eh. Mas maganda drop ng Navi, oo. Pero feeling ko kasi may magic talaga yung drop ng Heroic. Maganda yung disable nila eh. Other than that, ewan, may nararamdaman akong kakaiba dito sa Pudge. Sobrang weird kasi. Na last pick Pudge, tapos wala akong Uy, sobrang bakit? in-address. Pero aray mo, Pinuto ka ng 2 beses dito, oh. kung kanina SF mid, kaya mo, dito parang wala ka masyadong gagawin. Parang hirap ka. So, yan ang gusto dito ng Heroic. Na makapag, ano dito din yung mid lane na makakapalag against this Nico na, ano, na Kess. Iba rin yung itemization na ginawa ni God to Diyos. Dito yung Shadow Fiend. Going for the first race. Pwede pang 2 pero iniwasan agad ng Dawnbreaker. So, lumalamang dito sa top ang Navi. At saka nakakatakot yung Dawnbreaker pag nakahit siya ng level 2. Meron na agad siyang Pasok ang possibility na ano eh, na pwede siyang pumake off eh, or pumatay eh. Follow up na lang dito ng stun din ni Zayak mamaya, no? Pag inabot ng Celestial Hammer niya. Ayun yung isa sa mga hero na hindi pasok sa playstyle ko. Nyx Assassin. Bakit? Wala, parang hindi ko kasi siya trip eh. Talaga? Oo, nahirapan ako execute siya. Lalo na pag provide vision. Ah, Para sa akin, siya yung isa sa mga hero na pangano talaga eh. Pang-anoy? Full stack talaga kayo na 5 magkakasama. Parang pag solo-solo ka kasi, may kanya-kanya mundo yung kasama mo eh. Ah, So, you parang- mean sa ano sa pub game nga Oo, gano'n. Parang hindi siya lagi ko nagsosolo eh. Kaya para sa akin, medyo nahihirapan ako gamitin siya. Rappi ang chance mo na yan. Tigil-tigilan daw. Ano yan? Ewan mo kasi live doon sila Rappi sa kabila eh. Siguro nagkakamali sila. Okay, go lang, Mike. Wait lang, pamatay si Yuma, go. Oy, first blood. That would be Zayak to take down the Shadow Fiend. Pero alam niyo na, mga boss, first blood brought to us by Koenig. If you got questions, beam nyo lang page, may sasagot sa inyo dyan anytime. Medyo, bakit ka nandun? Bakit ka nasa-setup pa ng May ganyang potential kadali? kasi talaga eh. Eto na naman, kaka-cooldown lang. Tinamaan pa ng Starbreaker and si Zayak dito with the body blocks. Ibibigay niya ba dito sa Dawnbreaker? I guess not. Makias na lang. Pero kill secured ang maganda sa nangyayari dito sa side ng Navi. Medyo nag-loading ako dun Ano. Kung may gusto mo makakita ng 2-0, ginagawa na ng word. Medyo di ko na-get ng unang base. Ah. 2-0 na daw. Kailangan mo na ng tulog, Mike. Pagkatapos nito, matutulog ka na ba? Kailangan ko magbasa ng 30 pages na... Diyos ko, ayoko na mag-aral. Pagkatapos mo mag-aral, magpapahinga ka ba o diretso ka trabaho? Sa bagay, Like- trabaho ka na eh. Hindi. Pero yung maghanap and all, ayoko muna. Ito muna, stick muna siguro dito 1 year. Pag tsaka tayo titingin kung may pwedeng sideline. Ayan. Oh, di ba nagsa-cellphone ka rin tapos ako pinupuna mo? Hindi yung chat ng chat. Chat ka kasi ng chat, tapos check ko lang kung ano-ano. Chine-check ko lang din yung Hawk Live. Hawkies ba? Kung mas pwede yung sarili mo sa Okay, kabila. okay, oh. Di, same thought lang yun, di ba? Diyos ko, pinilit mo pa. Treat band. Ay nga, ito yung sinasabi ko kanina na kakaiba yung approach ni Gata Diyos sa early item ng TA. Usually makikita mo dyan, naka-Quelling Blade yung iba. Yung iba naka Magic Wand tapos Fairy Fire. Yung iba, Branch. Pero dito, the usual na siya. Parang old approach ng TA na Treat band.
Which is given kasi gusto mo ng stats talaga pag kalaban mo. Lalo na pag nahook ka kasi magagamit mo talaga yung stats. Oh, iniwanan ata yung Templar sa baba ng bahagya. Hindi naman no? kasi mamamatayan unless mahook eh. Delikado din, no? Pag nahook talaga siya kasi shaman din yun. Ayun lang, hook lang talaga. Kaya sa kanya na yan, pag namatay siya, hook magnet. Ginawa siguro ng Marlock is mag-stack kaya nag-rotate siya. I don't know where would he go, pero as for the Kes, dito sa mid, okay pa naman yung kanyang CS. Medyo umaray lang talaga dito sa kay Tylong. Hoy, Nag-level 6 na kasi. level 6, Winasiwas, Makunat, Okay na. Ambre, Sulbak. Nung nakita nila yung tipi ng shaman, alam na nila. It's time. Yan, okay pa naman dito si ano. Tsaka kailangan na ng level dito. Ganon din as for Heroic, pag nag-level 6 na rin itong Pudge, magandang ano din to, mga kill potential ang pwedeng gawin. Pero as of now, hindi pa nakakapatay ang Heroic guys. Uy, ganda. Double damage. Pwede yung i-go to. Amplify. Huwag kang magkakamali ng galaw. Taylong, half HP ka pa naman. Naku po. Buti gabi. Bilis pa naman dito ng ultimate niya. Kita mo may Raptor dun sa naman ulit. Okay, tumapang. Malapit sa kanya dalawa support eh. Meron na impale sa kabila. Ano makakatakbo pa naman si King Jungles. Ayan, nag-isa na ng nade. And as for the Kes na may amplify, maaabutan niya ba to? And there goes the kill. Gusto pang mag-sleepwalk papasok Patay ka, dito pare. sa Rosh Pit, but it is still Kinuha a agad dead ni Redis. pain. Ganda ng ginawa ni Redis. Kinuha niya agad yung sleep para hindi na maging problema pa at may pa ano pa. May pa sidestep pa yung, yung Bane Elemental and that's a good kill. Para sa side ng Navi, unfortunately, yung Heroic nga dito, wala pa sila nakakuha kill as of now. Pero ang online naman kasi ng mga hero nila sa dagger timing. Oo. At kita mo naman yung patch dito, level 5 na. So may dismember na rin yan soon So wala pa naman tayo naging contest dito. So both of the teams nakakuha din ng Wisdom Shrine. Smoke, may balak gumalaw. Pag level 6 nung ano, pag level 6 nung patch, gagalaw yata yung Heroic. Bumalik na smoke yung Bane Elemental eh. Daming stacks. Good thing na merong stack dito. Para kay Bristleback. Pareho pala hero ng Tundra. Sa mga hero dito. May SF, may Warlock, may Shaman, Tsaka gusto ko to, hindi siya bearing. may Bristleback din. Hindi siya bearing dito, threats talaga siya. Oy, si Whisper level 6, pero tatlo ang nakasalubong dito. Patay na yan. For the Apache is dead. Dead. So dead. Very baliktad yung nangyari. Usually pag pag level 6 ka, gusto mong maunahan talaga yung Templar Assassin na hindi pa rin si 6. Kasi problema mo Patulog sa Requiem. Aray Tapos mo, ang third race. buhay dito ng Dawnbreaker. Kala ko titipirin mo pa yung magic stick mo, boss eh. Oy, ayun lang sa mid lane. Bristleback, tumalikod na lang. Buti naman may Shadow Word. So he is gonna survive dito sa triple threat. Pero ng wala Navi. problema. Hook mo. Hook mo. Na-hook nga dito. Bilis Grabe, ng kamay. naka-react good siya. Grabe Kaya naman. nga. Nakuha niya pa dito yung Children and he is gonna fight this off. Pero pa tayong Shadow Word. Yung And the sustain. Dawnbreaker Uy! is gonna be alive right now at gagamitin yung sustain. Grabe. Whisper. Ang ganda sana ng layunin niya. And he is gonna die again. Yung Pudge dito mga Ang bilis kaibigan. nung kamay ni Nico. Yung ano niya pa lang, ipindot niya pala ng ulti. At the same time, yung switch niya ng threads tapos kain ng, kain tuloy. Gamit ng, pang sustain. Kaya naging enough din yung sustain bigla ng Dawnbreaker eh. Ang bilis nung kamay ni Nico doon, tsaka reaction niya. Solid boss, no? Yung ano dito. Tapos si got the juice, since ganun yung nangyayari sa mid. Nanalo pa yung ano niya, yung mid niya. Free farm. Ayun yung maganda. Yung tip talaga yun, boss. Ang bilis nung kamay niya na dun eh. Isa-shackles na lang ng shaman yun eh. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom Natin dito. Magla-level 6 na itong next mamaya, ha? So, magiging ano rin yan. Magiging malaking factor din yan na sa side ng Navi. Mga vendetta. Excuse me. Bless you. Thank you. Kaya, tuloy-tuloy lang dito. He's got the juice. Easy lang para sa kanya. Yung naging lane. Oo nga, no? Ito yung mapangat pag nag-fall off yung Pudge, no?
Naano kasi siya eh. Na-anticipate yung galaw niya dito. Nano nga ako, magbabanguard ba siya eh? Oh, ito na. Ito na, si Tylong. Kaya pala hindi siya hindi siya nag-boots of bearing. Siya yata yung mag-crimson dito. Tapos baka yung pad siyang mag-boots of bearing. Hindi eh. Naka-face boot siya eh. Kung punch ka dito, siguro gusto mo, early dagger. Yung usual may greedy pang-hook item mo. ng Pudge, di ba? Yung mga nakashibas, ganyan, okay na yun. Walang talo pa daw yung Templar Assassin. Taas nga ng parang 12-1 ata kanina nung nakita ko sa Templar. Si Yuma. Meron para matayin dito ang Bane. Pero nagli-leech lang ng experience nung si Zayak. Gusto mag-level 6. Pero Requiem na naman may paparating. Binagsakan agad ng Golem. And they are baited right now. Here goes PMA. Binagsakan dito ang Shadow Fiend, Yan yung mga sir. reason. Not yet. Over na dito si Nico. Pag nakita sa King Sorry ka, Jackals, umaga, malas mo. wala ka talaga. Yung kawala. Kung gabi yun eh. Ito ang Navi, mga sir. 7-1 malinis so far. Kung gabi yun, di ka Early. naman makikita, di ka naman madadami eh. Pero ayun na yung reason kung bakit kinuha yung Dawnbreaker. An easy disruption of skills sa may side ng Heroic. Wala na, balik na sila. Alam nila na mag-ganon ang isi-setup eh. Binagsakan agad ng Golem, no? Tsaka yung sustain, parang kahit matuloy mo yung Requiem doon, wala rin eh. Uy, pag naaabutan to, na-slow ha. Meron May pa regen tayong ron, nade ha. X. Okay, going deeper for Heroic. They are so deep. Habang yung Shaman umalis na, meron na tayong responde. Buti naman napatulog dito yung Keso. Makakaalis man si Tylong. Buti hindi amplify damage yung hawak ng Bristleback. Kung amplify damage yung patay yung TA doon. Radiant's bottom tower is under attack. Nagiging ngayon nagsasacrifice lang yung mga supports nila. Like, kita mo sobrang low ng net worth dito, especially the Warlock. F5 at F10 case nga si Sun. Ano pa ba ang bago? O nga, boss eh. Diba? Sinabi ko kanina, Heroic yung maganda, pero depende pa rin talaga. And I say na hindi talaga tayo tama all the time. May entry. Okay, that's the May ipis na kill. dumaan. Ito, tuloy lang yung push, tuloy lang. Gamit dito yung hakas. Ayun yung mga senaryo na naglalakad ka lang tapos may nakita kang ipis. So gagawin mo, apakan mo. Apakan mo. Ganun yung nangyari kay Nix. Ay, yan naman. Ganun. Ganun yung sagad with the smokes. Triple ancient stacks. Oo nga, no, parang isa to sa mga low-key counter nga pala sa TA. Yan yung sinasabi mo kanina na something fishy, something. Oo. Diba? Ngayon ko lang naalala, buti tinuro mo yung Ags. Parang na-memory unlock ako doon, isa to sa mga low-key counter sa TA. So as for TA, somehow, malapit naman yung Desolator dito ni Gut Juice. Ano naman siya, top of the network, di ba? Medyo malapit lang naman yung SF, pero it all goes down sa may team fight. Kasi, maganda holds dito ng Heroic. Ang tanong, magagamit ba nila ng maayos? Kasi yung draft ng Navi, dalawa yung right clicker eh. Dalawa yung kukutsa sa'yo eh. So ngayon, ma-understand mo yung Heroic mamaya sa mid-game. Sila yung parang aabante talaga. Kasi etong Navi, para silang, mid-game to late game ng konti. So yung Bristleback at saka yung Shadow Fiend, ang bilis niyan pag nakuha ng timing. Ang dapat Ang magawa ng Heroic, mag-bait sila ng kahit sabihin mong may mamatay, sabihin natin may mga sacrificial plays sila para lang makomit yung, sabihin natin, Golem o kaya yung Dawnbreaker ult. After nun, tsaka sila pumikot. Ang ganda ng build ng Dawnbreaker dito actually, Mike. Ags. Meron siyang early Vladimirs. Vlads, okay. Kala ko, hindi ko Para natignan at least eh. pag nag-Desolator na yung Templar. Gamit din sa sa Kiz. Oo nga, no? Dalawa 14 minute Wisdom Shrine and si Tylong malalaman niya dito na merong nakaabang. No lang. Buti naman dito yung hook ng Whisper, masasave niya ang kanyang Bristleback. Pero as for the Golem, nagiging masakit na rin to ha. So Patay yata nakuha si ng KJ. Navi dito yung experience and then sa top lane nakuha din ata nila. Hindi, nakuha ni KJ. Nakuha ng KJ. Kaya siya, namatay, di ba? Fair trade. Medyo namamang lang yung side ng Navi, di ba? Sabi yung kahit nagbato ng skills yung Navi ron, mahalaga nakakuha pa rin sila. Desolator online na dito, Mike. Kaso, mababawi, hindi. Nakagalaw niya. Hirap ulihin niya. Kanina nga, nahirapan pa nga yung punch, di ba? Kailangan talagang magkadagaragad yung Shaman. Maganda to, yung build ng Shadow Fiend dito, Mike. Meron siyang Kaya kaya siya. Papabilis man lang Requiem. Laglagan na ba to? Hindi, boss. Ang mananalo dito, pasok.
And ang matatalo, lalaro ipagpapatuloy yung Swiss. Both of them Twisted. 2-1 eh, 2-1. Twisted. Ito nga yung maganda eh. Parang alam mong may make sure na ano. Nakubo. Ayun yung Nako, ano. Shinampuday. Dito Ubus ang ang talo. Dawnbreaker. Tapos yan, hindi ginamit dito yung Requiem. And Uy! he's gonna ulti in. Noise sleep. Actually, Nice dodge. muntigan pa ngang mapatay dito yung Shadow Fiend. Pero si Yuma, Wala siyang fake spike the carapace eh. Requiem, the fake carapace. Wala siya eh. Hindi niya alam na walang fake carapace, no? Nakakatakbo pa naman dito yung Shadow Fiend kasi meron siyang Kayasha. And nandito na rin si Tylong, pumapalag na nga sila, nagamit na rin yung Requiem. Ayun Nakita na. nila dito yung Templar Assassin, ang laking target dito for Heroic mga sir. And Oh. they are gonna strike Dun na. back. 3, kapalit ng wala, or yung isa lang kanina. Doon na sila nag-mess up siya. Nagkamali na sila ng paulit-ulit doon, di ba? Na masyado nilang hinabol dito yung SF but they don't have enough lockdowns. Ano yung problema din? Na sinasabi natin kanina na puro lang sila slow. Yung stand nila nandun lang sa Nyx Assassin talaga. Pero may ganun din Consolation. naman. Oo. Dalawang observer, oh. I do hope na mag-expire yung isa, no? Dalawang option dito. Hindi na overkill yung mga observer dito ng Navi. So, nagkaroon pa naman siya ng consolation. So, Kaya solo kill yan ha. okay. Ayun na, patay ka na boss. Ito na, get over here! Ginamit dito ni Ay! Nico. Wala siya ng ano yung sunod-sunod ng right click. Ayun na nga, baliktad pa bigla. Falcon Rush. Hindi ko sabihin. At saka yung recovery talaga ng ano, ng isang Ah, bully siya. kaya Yasha. Ayun. Ah! Pero parang okay ka lang doon. O, na nakuha mo yung Kes mo Kasi na bago dapat sa pumatay. totoo lang dapat doon pa lang sa may sa may lane sa bandang ano malalim. Patay ka na dapat doon eh, di ba? Pero nabaliktad mo pa na nabaliktad, nakakuha ka pa ng kills, di ba? Parang Ayan okay pa. lang. Dito yung next. Sabihin mo na lang sa sarili mo kung ikaw SF, at least yung go sa akin, nabaliktad ko. Di Sa ba? nangyayari sa ngayon, over talaga to mga par. Palitan Laking ng chance ano. ng ganito. No? O kaya, Over. marami na rin tayo nakas na ganito. Parang 50-50 tapos isang team fight lang biglang baliktad. Oo. Di ba? Baka may mga ganun na naman mamaya. Lalo na sa Rush Pit. Wag lang yung lista kasi meron na mga ganong instances na, uy, over to kasi ang tagal ng mga team fight. Tapos isang team fight lang. Isang team GG fight lang na agad. baliktad. Lalo na ganito, ang bilis mag-push Kasi- ng dalawang Ah. teams na to. 'Di ba? I mean, TA Kes, ito naman sa kabila. SF Bristleback tsaka SF Bristleback tapos Shaman, 'di ba? Oo. Bilis lang 'yan. So, yun na nga guys. Ano na ang na-farm ni Nico? I believe BKB may ano? dagger. Ay, hindi na. Oh. Kinasal niya dagger. Oh, BKB build etong ano eh. Kala ko magda-dagger muna siya eh. Dito din si Tylong, yung Crimson niya, early as possible na ginagawa Para ng right clicker mga eh. teamfight. Ang hirap no na makapatay itong Navi. Ayun pa kay Malas kanina sana sa TA. Kakakuha mo lang ng Deso. Gusto mo sana lagyan ng charge. Ikaw pa yung nalagay sa charge. Oo. Scanning. Tahimik daw ang mga Navi. Naghahanap na naman ng gulo. He chose violence, pare. Gusto ko yan. Meron na Hindi naman sa kung, YouTube. kung ako rin naman nasa side na namin, hindi, hindi rin naman muna baboses eh. Dire's bottom tower is under attack. Baka mami, mga fan ng Nabi ngayon, tahimik lang. Ay, mga pala. Radiant's middle tower. Anyway, balik nga tayo dito. It's the objective right now for Heroic, mga sir. Bilis lang yan. Bristleback tapos ano, SF. Si Whisper, ha? Unspoken hero dito. He is overtaking actually the network dito ni Kevs. May magic. Damay magic. Magic, magic. Magic Mike. Ayun ba yun? Ay, ba yan? Sampulan man na mga ako. Magic mic dyan. Nalaman ko lang yan, dala sa inyo eh. Yung mga raka ng Facebook before. Ah, Diba? si Eric. Madalas si Eric. Sa kanya Ang ko lang lakas nalaman ni yan eh. Eric ng ganun. Meron pa nga akong ano eh, denied notifications ako. Hindi ko makalimutan yun. Hindi ko nga dinidelete Siguro yung mga raka ano eh. na, di ko na nga na-delete eh. Mga siguro 3 araw na doon. Bago ko nalaman. Ako hindi ako didelete, sports tayo eh. Pag narak ka, it's your own fault. Oh, hindi si Derek Eric nag-delete eh. Hindi Dire's sports. middle tower. Ako hindi ko is talaga under na-delete yun. attack. Tsaka si Paolo Abilino pa talaga, si Boss Pao. Hindi pa natin boss si Boss Pao. Yun yung ano niya. Yun yung boss niya sa akin, si Eric. Ayop yan. Pero balik nga tayo dito sa game. It's 10-7. Dire are So scanning. even pa naman. Ano? Okay. Kala ko mag-gets mo agad yung tingin ko eh. O ano man.
10-7. Oo nga. Ano? 6-7. Kinoment ko nga kanina sa ano eh. sa Civil War eh. Paano pag Tagalog? Sa picture mo. Paano pag Tagalog? 6-7. Dire's bottom tower has fallen. Tama ka na nga. Dito ah. Okay lang siya. Pag nagka-baby ka ulit, ay na anong tuturo mo. 6-7. Magka-baby ka ulit. Paano kung magka-baby ulit? Bawag naman ako. Aray ko. Dire's bottom tower Hindi, joke lang. under attack. Balik dito ah. Oh, bakit? Bakit? Yung mga nasa isip ko talaga, bawal sa cast eh. Oo nga eh. Kaya mukha akong boring. Kaya nga minsan, wag kang magpurok ha. Kaya mukha akong boring na tao eh. Mas pinapanood ko na sarili ko, nabuburi kasi. Ito na sa YouTube. Manood ka na lang, wag kang maingay. Yan na. That's maturity, you know? Kasi kung mature na, hindi na, tahimik ka na lang. Waste of time or what you call that. Ayaw mo ma-pressure ka. Gusto mo lang ano? Radiant's top Kalmado ka tower lang is under palagi. The calming presence. The calming, no? The calm before the storm. Kanina pa nag-pick off sana tong Navi ngayon. Silang napigilan. As of the Aegis advantage na ngayon sa kay Yuma. And papakita na nga. Ay na yung manok! We have the Dawnbreaker. Kita agad dito. Pero na-hook na naman yung Shadow Shaman. Hinabol pa naman at kinagat nga dito ni Whisper. They're Sakit still tong chasing the Shadow Shaman. Finally, mapapatay na nga nila. But the slow from the punch, Zayak will be found. 1-for-1 ang naging trade-off dito. May BKB pa naman for Dawnbreaker to escape up. And then Uy, the no. hook! Huli ka, Balbon! Balbon! Grabe ka naman doon! Hindi pa kami tapos. May mananaginip pa. Patulog. Buti naman may bato. Parang riot ang nangyayari dito mga sir. Uy, nold pa! Up, sinampuhan. What a cuts! Makakapag-right click pa dito bago siya mamamatay. At eto na naman, isa pang kagat. Ultra Dalawang kill! kagat. Ang sarap-sarap. What a cuts! Uy, hindi pa tapos. Oh, May yun na. dagger yan. Bigyan na rampage. Okay, Ito na. sige. 3, 2, apat pa. Hahabulin mo ba? 12 seconds yun, alam ko yun. 10. Dagger. Rampage yan. Oh. Bah! Whisper. Si Whisper ay sumigaw. Rampage! At ang sinabi mo kanina na medyo magical. That's the Sabi na eh. magic. May magic yung patch. Pero grabe yung pagkaka-hold doon nung support nung Heroic. Kung paano nila pinigilan dito yung Dawnbreaker, yung Kez, yung Templar Assassin. Absolute cinema. Lalo-lalo na yung ano, yung last moment ng teamfight na kung saan nag-highlight talaga yung Bane Elemental from catching doon yung Templar Assassin asleep. Tapos grinip niya yung Kez. Ang lupit mo. Grabe po, ano nga na-manage to ng Heroic sa mga teamfights niya talaga. Ay no, yung control talaga ng support. Lipat ako dito, nagkakalat na ng OG sa kabila. Kala ko ba pa 2-0 na yun? Oo nga eh. Ay no, oh. Yun ang Sabi troll sa nga PMA. Dito. Pak. Okay, wala na isang support na nagko-control. It's my time to shine, sabi ni KJ. Times 10 rampage, Me is tagos. up. Ang sarap nga nun. Times 10 rampage, tagos. Ayun na. Kes, sleep ka muna, got the juice. You don't got the juice. Ayan o, parang riot to eh. Tas, Nagkakabatuhan ulti eh. sa ano, ulti kay Nico. Nandito ang manok. Radiant's middle tower. Ginawang chicken joy, boss. Grabe yung control nila. Pero dyan lang sinabi natin na pumapasok sa BKB. Pero hindi pa tapos may kinakakita naman Oo, doon sa may oo. mid patay. Sino? Ang haba ng replay. Sino yun? Ang haba ng replay, guys. Hindi, Kita mo yung buong rampage daw kasi. At pinakita na yung diba? rampage. That's it. Sabi ko si Whisper, Rampage. Ayun na. Ah, Kung ako yan, tanga mo kasi, gagadong si Gado dyan. kamo talaga sa hindi makate. Sabi mo, tanga mo kasi. Pero yun, yung Warlock pala yung namatay habang naka-replay tayo again. Sobrang aga dito nakuha ni Got the Juice yung kanyang deso pero wala pa rin charge at may nakakita na naman siya. Yun lang. Nabate, meron ng charge bigla. Okay. Ay, kunit na ng patch boss. 3k HP na. Kala ko pa 2-0 na yung ano. May nag-comment kanina. Pa 2-0 na daw yung OG. Hindi, magkakambak-kambak pa yan. We Kung never ano, know. minsan may ano din ako eh. Sanay na tayo na kumakamak yung OG, pero sa ngayon, lamang talaga yung Tundra. Ano Ganun. tawag doon? Ano tawag sa psychology? Nakalimutan. Reverse psychology, ano ba? Ano? Nakalimutan ko yung tawag. Anong sinasabi mo? Yung parang pag may, ano, hindi mo napapansin yung mga nagbabago sa harap mo. May term doon sa'yo, nakalimutan ko. Basta yun na yun. Hindi nagbabago sa harap mo.
Tawag doon, isa kang tanga. Nakalimutan ko. Hindi, kunyari, ayan Oo, lang. nga. Mapapansin mo, wala na yung salamin mo sa harap mo. May kumuha pala, ganyan. Oo. May tawag doon eh. Kasi tayo mga lalaki, no, speaking about sa mga ganong bagay, simple lang tayo ng mga, we are a simple species. Kung saan natin nalagay ang isang Species. bagay, nandun lang. Hindi, lalaki species. Walang species. Wala bang May species S talaga. diba? Simple species lang tayo. Ay, nung natututo kayo, di ba? Katarantaduhan, depende na lang kung ano matututunan nyo. Hindi, gusto kong ipagpatuloy Minsan gusto kong sabihin. Simple lang tayong lalaki ng mga species. Kung saan natin nilagay ang isang bagay, alam natin na nandun lang. So kung nawala yan, may gumalaw talaga. Ganun yun. Especially sa sa kwarto mo. Nakalagay lang doon yung suklay mo. Saan na yung suklay ko? Saan na yung nail cutter? Ba't Ayan, ginalaw na ng iba. Nabulag daw ako. Minsan totoo yun. Pero legit yun mga basa. Kidding aside, may term talaga sa psychology nun. Na hindi mo napapansin yung nagbabago sa harap mo. 17-15 lang, oh. Grabe naman ang laban sa kabila. Parang matanda maglaro, Kes. O ano yan? G- Ano ba yan? Compliment ba yan o ano? Pwede kasi pag matanda, experience, so magaling gumalaw. Lusot ba ang Yun. over 2.5 Di pala Rosa compliment. dito? Actually, nagdating nga kami dito. Tiwala kami sa Kes, pero putik, grabe ang ginawa dito ni Whisper Boss. Yun lang. Na 1-1 yung kabila. That's what I like. Sabi nga ni Bruno Mars. Diba? Gusto kong tayo yung mauna. Okay, GG na. Dire are scanning. Kasi, Minsan, ang oh, bobo nila mag-construct ng Tagalog eh. hayaan mo. Okay lang tayo dyan. Hindi nga natin linawin, natatawa Sige Tatawa nga lang. ako eh. Ayos lang yan. Ganon talaga ang Pinoy, di ba? Pinoy, ako, Pinoy. Naalala ko tuloy yung ni Rapi. Ano yan? Yung sa ano, Siguro yung sa ads. sa Britiga. Alam mo, may isa pa eh. May isa pang Ah, papalabas. nakita ko kasi sila nung gumagawa sila ng ano. Yung gumagawa Magella. sila ng- Ay, Sige lang. Mauunahan mo pa si ano? Mauunahan mo pa si Everyday Hindi Gadget. kasi pinost naman din ni Jayon, yung sinampal niya. Pinost din naman. Hindi, friend mo ba si Jay sa FB? Hindi nga, TV. Oo. Pero inano niya, pinost niya na yun na ginagawa niya sa okay lang tayo Wala. doon nga ni. Huwag kayo magkalat dito. Nice sex Tatahin na dito naman. dito. Eto na nun, magkakaroon tayo ng T5. Guys, patay agad dito yung Assassin habang yung Dawnbreaker is gonna pop the BKB. He's searching for the Shadow Shaman. Mabibigyan na rin Wala dito. na. Tumatakbo. Boy Jumbus. Bristleback, hindi mapipigilan yung Templar Assassin. Inabot ng kamalasan. Hindi pa siya tapos. Stylong. I am the warrior. MVP talaga yung mga support yan. Kung tatanungin mo, sino dito, ano talaga? Ah. Yung dalawang support, either itong Shaman or yung Bane Elemental. Ah. Grabe sila mag-set ng teamfight para sa mga core nila, which is ayun naman yung lock ng side ng Navi. Tingin ko kuha sila ng extra, manalo-matalo sila dito, kuha pa rin sila ng extra stunner. The Dragon Nahirapan Warrior. sila kumuha ng kill eh. The Dragon Warrior is too strong, too OP right now. As for Chilong is Kitang-kita niya na yung katotohanan kasi may gem of true sight eh. Agad nila dito yung top. Ang maganda dyan siya, nanalo sila ng team fight ng wala man nang nagiging kapalit sa kanila na sobrang grabe. Oh. Tapos makakakuha pa sila ng Roshan. Huwag ka nang kumulit. Game 3 ka na, huwag mong i-gaslight ang sarili mo. Okay? Game 3 ka na, huwag mo nang i-gaslight ang sarili mo. Upal. Aray ko, Navi. Nangakasar na siya. Wala bang lalabang kay, ano yan? Ano ba ba? Ali Sanity dyan sa YouTube para nakaka-entertain naman. Aren't you entertained? Gusto ko lagi siya nagko-comment kasi may pumapato sa kanya lagi eh. May sumpa ang Kes. Pero ano eh, so far, yun Navi nagpapanalo ng Kes eh. May sumpa daw ang Kes. Sa carry, talo, pero sa mid, hindi eh. Alam mo, nakaka-break din ng sumpa ang Kes. Kes ba? Halik sa Bisaya. Ano? Ang Kes. Ano yun? Halik sa Bisaya. Ah. 'Di ba? Pag hinalikan mo yung palanga, 'di ba, magiging magiging prinsipe, 'di ba? Gets. Gets mo. Gets. Okay. Princess and the Frog pala pinanggagalingan mo. May sumpa daw kasi yung Kes eh. Dire's So, tingnan natin guys. Sa ngayon, if
Navi naman, nakakambak sila and nagsisisi nga ako dun eh. Na hindi ko tinaya yung times 11. Sabi ko times 11 ko kaya Hindi ko to. makakalimutan yung ano natin, yung times 13 natin sa ano sa Tundra. Oo, Yun yung din ano, natin, yung anti-mage. Alchemist yata yun. Ay, yung Phoenix. Nakalimutan, basta alam ko Alchemist yata. Oh, anti-mage sila, tapos Alchemist yung kalaban. Oo nga, yun nga. Naku Balik po, tayo yun dito lang. sa laban na to. Pinakain naman. ng Requiem. Gubos, ano ka na siguro? Etong Templar. Kailangan mo na ng Lincoln? Got the juice. Na sobrahan sa juice. Naubusan na ng lakas dito ang Templar. Oh, meron pa tayong Hex, guys. Naku, Dawnbreaker, pumasok, patay pa to. late reaction star. BKB mo na Ganun yung na boss. nga sila dito. Papalag na lang sila so far kasi nandito naman yung Shadow Hold King. na naman yung kiss, boss. Na-hold yung Hindi nag-BKB. Aray mo. Na-corner nga GG. sila. That's the triple kill at hindi na nga kinaya dito ng Navi. GG na agad sa Sabi- game number 1. Sabi sa'yo, mukhang maganda yung drop ng Navi pero may magic yung drop ng Heroic eh. Eh, main ano din yan. Sinabi ko sa'yo na napakita na rin ng Heroic yung punch ng hero sa Oo, PI. makakaramdam na ako, may magic yung drop nila eh. Ganda. Pero sobrang dali na game para dito sa may side ng Heroic. 30 minutes sakto yung naging game natin. In terms of kills, ano naman, Baliktad. salita naman sila, diba? 15-20 lang naman yung score. Unfortunately, yung capability din kasi ng heroes tsaka kung paano maglaro o mag-execute ng fight yung Heroic, doon na talaga nakikita yung difference. Tapos yung heroes nga dito ng Navi, kahit mag-BKB sila, may control pa rin kasi talaga yung yung Heroic, kaya kinoldan nila na ako eh. And I would like GG to na. highlight the rampage of this match. Yung kay Whisper. Kaya MVP ata dito yung patch para sa Si akin. Whisper ay sumigaw. Ganda ng Ganun mga lang ginagawa ng Heroic dito. Kakaiba yung dalawang teams. And I guess the Dawnbreaker hindi din nag-work sa side dito ng Navi. Maganda siya on paper, like ayun nga, pag may hinold dito yung Shaman, may Greenip, ma-hold mo lang agad, ma-sustain mo lang agad with nakalimutan ko pangalan ng skill niya. Nino? Ng Dawnbreaker. Ano yan? Ano yung superhero landing niya? Nakalimutan. Basta yun, yung ulti ng Dawnbreaker. Kaso, hindi, parang 2 beses, 3 beses lang yata. So, the MVP, sasabihin ko na lang dito, collective naman, pero ang ganda ng pinakita dito na last pick Pudge, nagka-rampage pa nga, so I would give it to Whisper dito. Ikaw, Mike? Ako yung 2 support. Dalawang support din. dalawang Collective support naman tayo dito, guys. Grabe. And as for the game number 1, that's Heroic to take it, and I don't know if Navi makakabawi pa tayo dito, kasi nasa game, best of 3 tayo dito, and sa game number 2, malalaman natin doon kung sino ang pag nanalo dito yung yung Heroic pasok na sila sa next stage. And as for Navi, kung matatalo man sila sa best of 3 series,